Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pag-unawa sa tekstong impormatibo. Sabi ng aming guro, kailangang isulat namin kung ano ang gusto namin paglaki. Ano nga ba ang gusto ko sa aking paglaki? Kung ikaw ang bata sa larawan, ano ang gusto mo sa iyong paglaki? Mahuhulaan ninyo ba kung ano ang nais ng bata sa larawan sa kanyang paglaki? Basahin natin. Ano kaya ako paglaki? Sabi ng aming guro, kailangang isulat namin kung ano ang gusto namin paglaki. Hmm, ano nga ba ang gusto ko? Uy, tingnan nyo, mayroong nagtitinda ng sorbetes. Gusto kong magtinda ng sorbetes. Maaari kong malibot ang buong paligid at kumain ng sorbetes sa buong araw. Ring! Ring! Uwian na. Uy, tingnan nyo. Sasakyang naghatid ng mga sulat. Siguro, magandang maging isang kartero. Mapapasyalan ko ang buong bayan. Narito na ang aking ina para sunduin ako. Kailangan kong sumakay sa tren upang makarating sa bahay ng aking lola. Choo! Choo! Gusto kong magmaneho ng isang tren. Maglalakbay kami ng aking tren sa malalayong syudad. Woohoo! Saan kaya papunta ang eroplanong iyon? Ang mga piloto ay maaaring pumunta kahit saan, sa ibabaw ng karagatan at mga kontinente. Masarap lumipad sa kalangitan. Yehey! Nakatanggap ako ng padala mula sa aking tatay. Siguro, maaari akong maging marine biologist kaya ng tatay ko. Sa ganoon ay maaari akong sumisid at makipaglaro sa mga hayop sa ilalim ng dagat. Ano kaya ang nasa loob ng kahon? Wow! Isang rocket! Oh, nakatulog pala ako. Sa wakas, alam ko na kung ano talaga ang nais ko. Gusto kong maging isang astronaut. Gusto kong malibot ang kalawakan at bisitahin ang mga planeta at mga bituin. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento?
Magsabi ng tatlong lugar na pinangyarihan sa kwento. Bakit sumakay sa tren ang batang babae at ang kanyang ina? Ano ang natanggap ng batang babae mula sa kanyang tatay? Bakit gustong maging isang astronaut ng batang babae? Sabihin ang tama kung ang binabanggit sa pangungusap ay mula sa kwento at mali kung hindi. Ipinasulat ng guro sa mga bata ang kanilang pangarap. Inisip ng batang babae na magtinda ng sorbetes. Sinundo ng kanyang ina ang batang babae sa paaralan. Mayroong pinadalang laruang rocket ang tatay para sa batang babae. Gusto ng bata na maging isang astronaut. Gawin natin. Piliin sa loob ng kahon ang angkop na salita upang mabuo ang pangungusap. Ikalawang araw, pag-unawa sa tekstong impormatibo. Sabihin ang mga trabaho ng mga sumusunod na larawan. Basahin natin. Gusto kong magtinda ng sorbetes. Maaari kong malibot ang buong paligid at kumain ng sorbetes sa buong araw. Siguro magandang maging isang kartero. Mapapasyalan ko ang buong bayan. Gusto kong magmaneho ng isang tren. Maglalakbay kami ng aking tren sa malalayong syudad. Ang mga piloto ay maaaring pumunta kahit saan, sa ibabaw ng karagatan at mga kontinente. Masarap lumipad sa kalangitan. Sabihin ang mga hanap buhay na nabanggit sa talata. Mga hanap buhay, sorbetero o nagtitinda ng sorbetes. Kartero o tagadala ng sulat. Driver ng tren. Piloto. Gawin natin. Punan ang patlang upang mabuo ang pangungusap. Gusto kong patlang ng sorbetes. Maaari kong malibot ang buong paligid. Ang angkop na salita para mabuo ang pangungusap ay
magtinda. Siguro magandang maging isang kartero. Patlang ko ang buong bayan. Ang angkop na salita upang mabuo ang pangungusap ay mapapasyalan. Gusto kong magmaneho ng isang tren. Patlang kami ng aking tren sa malalayong syudad. Ang angkop na salita para mabuo ang pangungusap ay maglalakbay. Ang mga piloto ay maaaring pumunta kahit saan. Masarap patlang sa kalangitan. Ang angkop na salita para mabuo ang pangungusap ay lumipad. Gawin natin. Gumuhit ng isang larawan na nagpapakita kung anong nais mo sa iyong paglaki. Ikatlong araw. Pag-unawa sa tekstong impormatibo tungkol sa kapaligiran. Mag-isip ng mga kaugnay na salita mula sa salitang pangarap. Pangarap. Ito ay nais. Ito rin ay gusto. Ito rin ay isang hiling. Ang pangarap ay iniisip. Ito ay dinarasal. At ito ay isang mithiin. Basahin natin. Bumbero. Sila ang nag-aapula ng apoy kung may sunog. Kartero. Sila ang namamahagi ng mga sulat sa iba't ibang tahanan. Tindero. Nagtitinda ng mga pangunahing pangangailangan ng tao. Pulis. Sila ang nangangalaga ng kaayusan at kapayapaan ng pamayanan. Doktor. Nangangalaga at gumagamot sa mga may sakit. Karpintero. Gumagawa ng mga bahay at iba pang mga gamit sa tahanan. Mekaniko. Naggagawa ng mga nasirang sasakyan. Driver. Sila ang mga nagdadala sa atin sa ating pupuntahan. Guro. Nagtuturo at gumagabay sa mga kabataan. Sundalo. Nagpapanatili ng ligtas at payapang komunidad. Ano ang hanapbuhay ng inyong mga magulang? Nais mo rin bang tularan ang kanilang mga trabaho? Gawin natin. Gumuhit ng isang hanapbuhay at ibigay ang impormasyon ng kanilang trabaho. Ika-4 na araw, pag-unawa sa tekstong impormatibo. Mag-thumbs up kung ang mga pahayag ay tama at thumbs down naman kung hindi. Bumbero. Sila ang nag-aapula ng apoy kung may sunog. Kartero. Sila ang gumagawa ng mga bahay. Tindero. Sila ang gumagamot sa may sakit.
Pulis. Sila ang nangangalaga ng kaayusan at kapayapaan ng pamayanan. Doktor. Nangangalaga at gumagamot sa mga may sakit. Mahalaga ba ang bawat trabaho sa pamayanan? Paano kaya kung walang guro? Ano ang maaaring mangyari? Kung walang mga magsasaka, ano ang mangyayari sa atin? Mahalaga ang bawat trabaho sa pamayanan. Ang bawat isa ay may responsibilidad upang maging maayos at maunlad ang ating komunidad. Basahin natin. Ano kaya ako paglaki? Sabi ng aming guro, kailangang isulat namin kung ano ang gusto namin paglaki. Ano nga ba ang gusto ko? Uy, tingnan nyo, mayroong nagtitinda ng sorbetes. Gusto kong magtinda ng sorbetes. Maaari kong malibot ang buong paligid at kumain ng sorbetes sa buong araw. Ring, ring. Uwian na. Uy, tingnan nyo. Sasakyang naghatid ng mga sulat. Siguro, magandang maging isang kartero. Mapapasyalan ko ang buong bayan. Narito na ang aking ina para sunduin ako. Kailangan kong sumakay sa tren upang makarating sa bahay ng aking lola. Choo! Choo! Gusto kong magmaneho ng isang tren. Maglalakbay kami ng aking tren sa malalayong syudad. Woohoo! Saan kaya papunta ang eroplanong iyon? Ang mga piloto ay maaaring pumunta kahit saan, sa ibabaw ng karagatan at mga kontinente. Masarap lumipad sa kalangitan. Yehey! Nakatanggap ako ng padala mula sa aking tatay. Siguro, maaari akong maging marine biologist gaya ng tatay ko. Sa ganoon ay maaari akong sumisid at makipaglaro sa mga hayop sa ilalim ng dagat. Ano kaya ang nasa loob ng kahon? Wow! Isang rocket! Oh, nakatulog pala ako. Sa wakas, alam ko na kung ano talaga ang nais ko. Gusto kong maging isang astronaut. Gusto kong malibot ang kalawakan at bisitahin ang mga planeta at mga bituin.
Ano ang naging pangarap ng batang babae sa istorya? Ano naman ang hanap buhay ng kanyang ama? Ilarawan mo nga ang isang marine biologist. Bakit gustong maging isang astronaut ng batang babae? Ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mula simula hanggang wakas ng istorya. Una, pinasulat sila ng kanilang guro ng kanilang gusto paglaki. Pangalawa, nakakita ang bata ng isang tindera ng sorbetes at ninais na maging tulad nito. Pangatlo, naisip ng batang babae na maging isang kartero. Pang-apat, sinundo ang batang babae ng kanyang ina. Panglima, pinadalhan ang bata ng laruang rocket ng kanyang ama. At pang-anim, gusto ng batang babae na maging astronaut. Gawin natin, sumulat ng paglalarawan tungkol sa larawan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!